ganito ang gawin mo, Luis, ha? Pag nandun ka na sa tatay mo. Hindi ka Nanay na mahirapan. nanay yung ano ni Nina nga. Nanay na nanay or ate. Ayun po, stop po muna natin. So, preview lamang po iyon. So, in this video is pag-uusapan po natin yung mga naging payo or habilin nga po ni Ninang Precious kay Luis sa kanyang pagbabalik nga po dun sa Manalastas family. At talagang sabi ni Tekram na talagang nanay na nanay or ate na ate daw po si Ninang Precious para kay Luis dahil nga po sa mga payo na iyon. And as of this moment, I believe meron pong live sila Tekram para sa pag-welcome party nga po, sa welcome home party para sa pagbabalik ni Luis doon sa Manalastas family kasi nakabalik na nga po talaga siya. Pero hindi ko pa napanood yung live, siguro mamaya ko pa papanoorin. So I'm not sure kung meron pa ulit payo si Ninang Precious doon. Pero this time po ang pag-uusapan muna natin is yung nakaraang live nila Tekram tsaka ni Luis sa tungkol nga po sa mga habilin or mga payo ni Ninang Precious kay Luis. So nakakatuwa lang po kasi talagang alam mo yung pinaninindigan talaga ni Ninang Precious yung pagiging ninang niya at talagang nanay na nanay nga po sabi ni Tekram yung ginagawa ni Ninang Precious para kay Luis. So tara po ipagpatuloy po natin. Luis, kailangan mag-uusap tayo pag nandoon ka na ulit sa Tate Ramil mo. Mag-uusap tayo nila Nanay Jack mo, nila Tate Ramil mo, nila Tita Evangeline mo, Tito Bong mo, para kung ano yung pwede at hindi. Mga rules po, mga rules. Malalaman mo. Sa tingin ko naman po, Ninang, pagka kumari yung ganyan na... Parang, oo nga ganun, Kuya Ramil, kasi ano na yan, nag-iisa na yan. Opo, ibig ko po sabihin, Ninang, ibig ko sabihin yung naisip niyang bumalik doon. Sa tingin ko, alam niya na po yung kailangan. Kumbaga, alam niya na po yung... Na ano na niya yan eh. At saka, siya rin mismo ang nagsabi na, mali talaga siya. Inamin niya talaga. Oo nga po, tama nga naman. Alam na talaga ni Luis kung ano yung mga dapat niyang gawin sa kanyang pagbabalik nga po doon sa Manalastas family. So sabi ko nga, so doon sa nakaraang live nga po, doon sa vlog nila Tech Jun, yung mga payo ni Tech Jun, mga pangaral ni Tech Jun sa kanila ni Renzo, na naiintindihan na nga po ni Luis kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang pagbabalik nga po doon. Ang kailangan niyang gawin o ang role niya bilang or ang kanyang role sa pagbabalik doon is isang anak nga po na kailangan sumunod sa magulang, kailangan magtiwala sa magulang. Ang mga magulang nga po niya doon is Tekram tsaka si Nanay Jack nga po. So alam na po niya na dapat niyang sundin yung kung sino po yung nangangalaga sa kanya kasi wala naman pong itinuturo or sinasabi sila Tekram na ikakasama siguro niya. Kaya alam ni Luis na yun ang dapat niyang gawin at alam ko na hindi na talaga mauulit pa yung mga nagawa niyang kamalian dati. Sigurado po ako dyan kasi nga po na-realize na nga po ni Luis kung gaano nga ba kamali ang kanya nagawa at kung gaano nga ba katama ang pinapayo o ginagawa sa kanya nila Tekram tsaka Nanay Jack. Kumbaga, malinaw po sa kanya na yung mga rules, ano po siya. Susunod na po. Kagaya nga nung sinabi ko sa'yo, Kuya, pati yung isa. Bigyan mo sila ng trabaho nila. Oo nga po. Para maano sila. Halimbawa, pagising nila, ito sa'yo, Kuya. Din, ito sa'yo, ha. Diligan mo yung alaman. Ito sa'yo. Manilhig ka dyan. Bigyan mo sila ng trabaho, Kuya. Na pala kayo ng alaman, Kuya. Ayun po, tama po yung sinasabi ni Ninang Precious na bigyan nga po ng mga gawain nga po si Luis doon or maging si Kuya Melvin. Ito ay para matuto nga po. Kasi nung nakaraan nga po, mga ilang years po nakatira si Luis doon, parang nabanggit nga po ni Tekram na sobrang na-spoiled nga po yung mga bata. Yung wala na masyadong ginagawa na gawaing bahay. So hindi po kasi tama yung ganoon kasi nga po, nasa-spoiled nga po sila. At mas maganda yung, kumbaga, meron silang ginagawa ba na pagtulong sa mga gawaing bahay para matuto din po sila. At yung nabanggit ni Ninang Precious na manilig, ano po yun, Bisaya word. Ang Tagalog po nun is magwalis po, magwalis-walis. Yan po. Oo nga naman. Opo, tama po naman kayo, Ninang. Lalo na pag wala silang pasok. Mag-ano-ano kayo dyan, magdamo-damo kayo dyan sa yung mga damit ninyo. Plantsahin nyo. Ayusin mo. At ganito ang gawin mo, Luis, ha? Pag nandun ka na sa tatay mo. Halimbawa, papasok ka na bukas.
yung uniforme mo, sapatos mo, i-ready mo na. Para pagpunta mo doon sa kubeta, pagbalik mo, naka-ready na. Hindi mo na hahanapin. Hanap. Wait lang po. Clarify ko lang po yung sinasabi ni Ninang na pagmata po. Pagmata po is a Bisaya word po. Ibig sabihin po nun is pagising. Ayan po. Ganon. Siguro yung plancha, baka mahirapan po sila sa pagpa-plancha eh. Yung laba po, kaya na po siguro. Kasi nung huli ko, di ba? Kuya Ramil, turuan mo sila. Hindi pwede yan. Malaki na yan. Alam na niya yung sa sarili niyo, Opo, Ninang. Kung nga 17 years old na si Luis, marunong na yung magplansya. At saka matalinong bata naman si Luis, kung tuturuan naman yan is matututo naman yan. And since for example, hindi pa siya gaano marunong, bantayan lang hanggang sa matuto talaga ng matuto. Kasi kailangan din po niya yun kasi mahirap din po yung ibang tao yung gumagawa or pag nagka-plansya ng mga damit niya. Mas okay yung siya mismo para at least kung balang araw man magkakaroon siya ng sariling buhay, sariling pamilya. So, alam nga po niya kung ano ang mga dapat na gawin, especially sa mga gawaing bahay. Opo. Tama naman si Ninang. Ano mo yun? Ganitong gawin mo, anak. Halimbawa, bago ka matulog, i-ready mo na yung isusuot mo bukas. I-check mo yung papilis mo, o yung bag mo, i-check mo kung ano yung wala doon, kumpletuhin mo na. Para pag mata mo, punta ka ng kubeta, diretso ka na, damputin mo na. Halimbawa, pag hindi ka nabigyan ka agad ng baon mo, humingi ka ng advance sa tatay mo para mo bukas. Halimbawa, tulog ang tatay mo, paalis ka na, hindi maano ka, at sa gabi pa lang, humingi ka na ng baon mo. Ano po si... Para hindi ka nanay mahirapan. Na nanay yung ni Ninang, nanay na nanay or ate. Hindi, ganun talaga ang ginagawa. Nung kabataan ko, parang matanda naman ako masyado nung pati yung Kuya Ramil, andito ako trabaho ko bago ko matulog yan. Nakahanda na yung scrub ko. Andito na yung yung scrub ko, sapatos ko, medyas ko. Nakaano na lahat. Para pag mata ko, hindi na ako maghanap-hanap pa saan yung panty ko, saan yung ko. Ganun yun. Tapos pag Nakakatuwa lang lamang talaga si Ninang, no? Talagang kung ano po yung practice na ginagawa niya sa kanyang buhay is ibinabahagi nga po niya ito sa kanyang itinuturing nga po na inaanak na si Luis. At magandang bagay po yun para matuto nga po si Luis sa mga ganong gawain. And mas maganda din po yung nakaprepare na nga po lahat ng mga isusuot niya, mga dadalhin niya sa pag-aaral niya para hindi na masyadong hindi na siya masyadong mabibisi, for example, doon sa araw na mismo na na papasok na siya. Kasi mahirap din po yung doon sa araw mismo pa hahanapin yung mga kagamitan, mga ganito ganyan. So makamalate pa. So mas okay yung nakaprepare na nga po lahat para wala nang problema. Ganyan din po ako dati. Maliban na lamang po sa pagka-plancha kasi hindi naman talaga ako nagpa-plancha dati kasi wala kaming ganoon. Ayun po. Halimbawa, yung uniform mo hindi na plancha, pagdating mo, planchahin mo na. Bago ka kung saan pumunta, para kinabukasan, ready to suot na. Magkakaroon pala tayo ng Ninang, no? Yung formal, pag-uusapan natin yung mga rules, no? Para maturuan siya na itong gagawin niya. Pati yung isa ko, Kuya Ramil, isali mo. Po, si Kuya Ben, no? Sige na, Luis, ha? Ano ka? Basta, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi pa tayo tapos. Magkano po tayo, magpo-formal po tayo, Ninang, para Hindi pa tayo tapos. So magkakaroon pa po pala sila ng formal na pag-uusap. Kasama sila Tita Evangeline, Tito Bong, sila Nanay Jack, Tita Kram, at iba pa na involved para mas malaman ni Luis kung ano nga ba ang mga patakaran or mga rules na dapat niyang sundin sa kanyang pagbabalik nga po sa Madalasas House or sa Telegram. So, po. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.